Magandang gabi po sa ating lahat na nanonood ngayon sa FB Live, at tayo po ay dadako na sa gawain ngayon ng Bible Study to live stream, no? Kasi alam naman natin na ang panahon ngayon ay hindi pwede magsama-sama sa Bible Study. So kahit papano nakagawa tayo ng paraan na upang maipahayag natin ang salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay naihayag natin ang salita ng Panginoon. So sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa we need to stay the presence of God at in the midst of the storm. Kailangan natin na mag-stay sa presensya ng Panginoon. So sa ngayong gabi ay umpisa natin ng gawain na ito sa pag-worship. Kasama ko po ang aking asawa na si Jenny Rose. Hindi niya makita yan. Sa ngayong gabi ay kakantahin po natin ng still. Pwede po kayong sumabay sa pagkanta at pag-awit.
Panginoon Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila Panginoon Lord sa gabing ito Panginoon Lord God. And I pray Panginoon sa lahat ng mga nanonood in live Panginoon Lord sa Facebook Panginoon Lord God, ay bless them Panginoon Lord sa kanya in the midst of the storm. O Lord God, ay naroroon ka Panginoon Lord God sa kalagitnaan namin Panginoon Lord sa gabing ito Lord God. We pray Panginoon also to our brother Panginoon Lord God na si Kuya Erwin Panginoon Lord God. I know there's a plan Panginoon Lord sa buhay niya Panginoon Lord God, at sa lahat ng nanonood Panginoon Lord God ng FB Panginoon Lord God, hindi maliit ang iyong kamay Panginoon Lord God upang abutin ang mga pangangailangan Panginoon Lord God ng bawat isa Panginoon Lord God. At alam mo Panginoon Lord God ng desire ng heart ng bawat isa Panginoon Lord God. We thank you Panginoon Lord sa gabi ito Lord God, ang mga pagbubulay-bulayan namin Panginoon Lord ng iyong salita Panginoon Lord sa gabing ito ay tumimo sa aming matabang bahagi ng aming puso Panginoon Lord God. Ang lahat ng makikinig nito Panginoon Lord God ng iyong salita Panginoon Lord God ay magmanifest Panginoon Lord sa aming buhay Panginoon Lord God, na sa crisis Panginoon Lord God na aming tinatahak ngayon Panginoon. But through you Panginoon Lord God, everything is controlled Panginoon Lord God. Nothing to worry because nothing is impossible to you Panginoon Lord God. Sinabi mo Lord sa iyong salita na kami Panginoon Lord God sa Exodus 14:14 Panginoon, we need to be still Panginoon Lord. The battle is yours O Lord God. And Lord, we thank you for everything O Lord God, for our Pastor Marlon Panginoon Lord God, na patuloy mo siyang ginagamit Panginoon Lord God at kinakausap Panginoon Lord God kung anong bang gusto mong ipabatid sa kanya O Lord God. Salamat Panginoon Lord God sa gabing ito Lord God. Muli Panginoon sa ilamang kapurihan, kadakilaan Panginoon sa gabing ito. Pinupuri kita Lord, dinadakila sa pangalan mo lamang in Jesus name. Amen and amen. So sa gabing ito, magandang gabi po sa ating lahat. Lapit ka dito. Pagpasensyaan niyo na po ang aming munting tatahanan dito sa si Jenny. Yan po ang aking asawa. So ang pag-aaralan po natin ngayon sa gabing ito ay stay in the presence of God in the midst of crisis. Alam naman po natin na ang crisis ngayon na nangyayari ay talagang buong mundo. Pandemic siya na talagang hindi natin alam kung hanggang kailan ito matatapos. Pero dahil alam natin ang salita ng Panginoon, sa gabing ito ay tatalakayin natin ang lahat ng kung paano dito sa biblical, no? So sa Marcos 4, Jen, pwede mo ba basahin sa Marcos 4? So ang topic po natin ngayon ay sa Mark 4 verse 35 until 41. So bago natin talakayin ito, pupunta muna tayo dun sa Mark 4 verse 1, no? So dito sa Mark 4 verse 1, dito ay muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at tumupo sa isang bangkang nasa tubig. So mapapansin natin dito sa salita ng Panginoon dito sa biblical ay madalas ang si Jesus ay nagtuturo malapit sa ilog, at siya ay nagtuturo sa bangka kadalasan. So si Jesus, makikita natin dun sa Mark 1, parang yun ang nagiging pulpito niya, no? Dun sa time ng nagtuturo siya. Dito makikita natin na sa Mark 4 until dito sa hanggang 34. Hindi, hanggang 11 or hanggang kasi dito parable lang tinuturo ng Panginoon. Dito yung seed, yung binhi na tumubo, no, sa matabang bahagi ng sa matabang bahagi ng lupa. So hindi po 'yun ang ating topic. So inaano lang natin dito na ang Panginoon dito ay sumakay dito sa bangka na kasama ang mga disipulo niya, mga disciple. So dito makikita natin na na-record dito na nagturo siya ng maghapon. So bilang tao, talagang napagod ang Panginoong Hesus. So that time, niyaya ng Panginoon dito na pumunta sa ilog, no, naglayag sila para pumunta ron sa kabila.
So dito, basahin natin ang verse 35. Ano ba yung verse 35 dito? Pakibasa nga dyan. Ayan, babasahin po ni Jenny 35 hanggang verse 41. Ganito ang sinasabi. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at nabangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Amen. So dito nakita natin yung pagtawid nila sa sa ating mga Pilipino, madalas ay ang ating bansa ay talagang binabagyo, no? Talagang siguro sa isang taon maraming beses na tayo'y mabagyo. So dito makikita natin yung bagyo na dumarating sa buhay natin ay kakaiba, no? Sa panahon ngayon na pandemic ay masasabi ko na ito'y bagyo, no, storm na dumating talaga na hindi akalain ng buong mundo na ito'y mangyayari sa bawat isa, no? Talagang marami na ring namatay. Pero dito mapapansin natin sa verse na ito ay tumawid tayo sa ibayo. Nagyaya ang Panginoong Hesus na tumawid sila sa ibayo. So dito makikita natin kung paano itetest yung faith ng mga disciple nila, no? Dito makikita natin, maobserbahan natin na dadaan sila sa kumbaga rito sa test. 'Di ba? Bilang isang guro, kadalasan pag nagtuturo yung guro natin, minsan makikita natin na sa bandang huli magpapa-quiz o magpapa-test. So pag dumadaan tayo sa test, kadalasan ng mga guro, hindi naman sinasabi ng guro na ito yung sagot sa test. So ang guro ay nakatahimik lang at ikay sumasagot doon sa test na binibigay ng guro. So ang Panginoong Hesus dito, makikita natin na ititest nila yung mga disciple, no? At ang Panginoon dito ay natutulog. Si Jesus ay natutulog noon ay sa hulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad, sinabi, Guro, baliwala po ba sa inyo kung mapahamak kami? Dito makikita natin yung worriness ng mga disciple na mamamatay na sila nung that time na yon. Dito nakita natin dito sa verse na to na nagkaroon sila ng mga alalahanin na alam naman nila na kasama nila ang Panginoong Hesus nung that time na yon. So magandang gabi po sa inyo. Prito po kayo na mag-message at magbigay po ng mga opinion nyo rin dito sa sinasabi na dito sa Bible na ito. Sa ganito na nga, bumangon si Jesus, inutos sa hangin, tigil. Sinabi ng Panginoon, tigil. So at sinabi sa alon, tumahimik ka, tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? So dito, sinabi ng Panginoon, ang tanong ng Panginoon, nasaan yung faith mo? No? Sa ganitong crisis ngayon na nangyayari sa atin, pwedeng sabihin ng Panginoon sa atin ngayon na nasaan ang faith natin? Kasi dumadaan tayo sa mga ganitong pandemic. Ang tanong kagad ng Panginoon sa atin, nasaan ba ang faith natin? So ganito, inilarawan ng Panginoon yung nangyari, no? Maiisip natin bilang tao, talagang nakatulog ang Panginoon. Dahil nga sa pagtuturo niya doon sa verse 1, dahil sa maghapon niyang pagtuturo, bilang tao, nakita natin dito na nakatulog ang Panginoong Hesus bilang tao. Pero
makikita natin dito ang pagka-Diyos niya nung sinabi niya rito, nung pinahinto niya yung yung mga alon at dagat. Dito lalong natakot ang mga disipulo niya. Imbes na siguro sa atin, instead na matatapos tong pandemic, siguro ang magiging reaction natin ay magiging masaya tayo, magre-rejoice tayo. Pero dito, iba yung naging reaction ng mga alagad ni Jesus, no? Natakot sila. Dito sa verse 4, natakot sila ng labis at namangha. So, ang second reaction nila, natakot. Bakit sila natakot? No? Instead na mag-rejoice sila o matuwa sila, bakit ang mga disipulo ay natakot at labis na namangha? So, itong mga disipulo niya is Hudyo. Ang turo ng mga Hudyo noon, ang mindset nila, ang nakakapaghinto lang ng mga bagyo at ng mga ulan na yon ay ang Diyos. No, mababasa natin yan sa Psalms 107:29, ano, makikita natin yan. 179 yun. Mga awit 107:29. 107. Dito sinabi sa awit 107:29. Yan. 29. Yan, nasa 29. Ang bagyong malakas ay pinayapa niya at ang kanya pinatigil pati ang mga alon. So dito makikita natin ang mindset nitong mga disipulo ng Panginoong Hesus ay ang alam nila ang Diyos lang ang nakakapaghinto ng bagyo. Kaya natakot sila at nagulat kasi bakit, sino kaya itong tao na to? Sino kaya ang taong ito? No? Na nakapaghinto ng bagyo, si Jesus. Maaring itanong natin ngayong gabi sa sarili nyo, sino ba ito, Panginoong Hesus na to, na nakakapaghinto ng bagyo? Nakakapaghinto ng alon, no? Na malakas na alon. Sa Psalm 65 verse 7, makikita rin natin. 65 verse 7. Ayan, ang ugong na nakaragatan ng iyo'y pinatahimik, pati along malalaki ay panahong nagagalit, maging kaguluhan nila ay nilang mga nagagalit. So ito, dito makikita natin yung mga verse, no, na sa Psalm 89 verse 9. Psalm 89 verse 9. Ayan sumusunod sa iyo ang dagat, dagat mang mabangis, alon mang malaki ay napapatahimik. So, ang mindset nitong mga disciple nito, at lalo na magtataka kayo dahil etong si Peter at ilan mga rito ay na mga taga Galilea ay sanay sila sa alon, sa dagat, no? Makikita natin dito na alam nila yung alon, alam nila yung dagat, no? Alam nila sanay sila sa dagat, alam nila sa alon, pero nung time na to, binigyan sila ng malakas na bagyo. Storm ang binigay sa napalakas na storm. Talagang hindi mo akalain. So, ako po ay tubong na botas at doon sa lugar namin talagang bahain doon, no. Nung high school ako, umuwi ako talagang siguro hanggang tuhod yung yung baha. Pero hindi ako natatakot dahil parang normal na sa akin yun. Pero kung makikita ko na mataas yung tubig, siguro magkakaroon ako ng fear, matatakot ako. Pero dito, talagang hinampas sila ng malakas na alon. No, makikita natin dito na binigyan sila ng ng malakas na alon, no? At nakita natin dito nagkaroon sila ng takot. So, ang entry point ng kaaway is unang-una yung fear, no? Talagang may napanood nga ako nung time na yun na etong siya ng demonyo, pero niya parang in-expose niya kung ano yung ng demonyo na to. Talagang unang-una yung fear talaga. Sa atin ay wag tayong matakot sa anumang mangyari. Alam natin yung na promise ng Panginoon. So yun. Dito makikita natin na kasama na nila ang Panginoon nung time na yun. Pero bakit sila natakot nung time na yun, no? Talagang natakot sila dahil nakita nila kung ano yung miracle. Masasabi natin na miracle ito na ginawa ng Panginoon. Maaaring sabihin natin na sa theology na nung natutulog siya ay tao siya dahil napagod, no? Dahil sa maghapon niya na binasa natin sa verse 1 na natulog siya dahil
bilang isang tao napagod, siyempre maghapon nagturo. So dito makikita natin yung unang-una pagka-Diyos niya, napahinto niya yung yung alon, bagyo. So yun, lahat-lahat no, ang hirap ng sitwasyon nila nung time na yon, no. Pero ang tanong kagad ng Panginoon sa kanila, where is your faith? Pananampalataya, no. So ito nga makikita natin sa Bible na sinabi ng Panginoon, even you have a small mustard seed na faith. Palagay na natin yung bundok na yan is pear, no. Pwede natin yang itapon yung pear na yan, no. Itapon natin sa ilog yung pear na yan. Talagang initially yung observation mo, no, talagang bakit natakot itong mga disipulo ay kasama na nila ang Panginoon. Literally nakasama nila ang Panginoon. So mapupunta tayo sa istorya ni Jonah. Si Jonah is inutusan ng Panginoon ng time na yon na pumunta ng Nineveh. For example, ito yung Nineveh at ito yung tinatahak ni ni Jonah na way. So tumataka siya sa Panginoon. Nung time na yon na tumakas siya sa Panginoon, nandoon yung bagyo nung time na yon. Sa panahon natin, yun ang nakakatakot. Yung bagyo na hindi natin kasama ang Panginoon. Na hindi tayo naka-align doon sa will ng Panginoon. Makikita natin na si Jonah, kilala niyo naman po si Jonah, yung kinain ng malaking isda nung time na yon, no? So doon, makikita natin na inutusan siya ng Panginoon. No, yun po yung nakakatakot na hindi natin saan ka pupunta ngayon? Yung kasama mo yung Panginoon doon sa bangka o yung hindi mo kasama doon na binabagyo ka? So, doon makikita natin na ang kapangyarihan ng Panginoon kaya niya mapaghinto. Kahit itong mga pandemic na to, kaya niya ihinto to. But God's allow, no, para makita natin yung yung tactic ng kaaway kung paano So, God's allowed, no. Makikita natin dito na meron kasing tatlong klase na masasabi ko na yung nasa gitna ng bagyo at yung kakaalis pa lang sa bagyo, no, at hindi mo alam yung paparating na bagyo, gaya ni masasabi ko gaya ni Job. Si Job na hindi niya alam na may paparating na bagyo sa kanya, sunod-sunod na bagyo ang darating sa kanya. Si Job po ay hindi alam na pinag-uusapan na siya roon na sige, subukin mo. Hindi natin alam na may darating minsan sa ating bagyo, no? Maaring sa ngayon yung mga nanonood na may bagyo silang kinakarap, no? At maaari naman sa nanonood dito ay maaring inaahon niya na yung bagyo, no? Pero hindi natin alam yung parating na bagyo, no? Sa part ko na lalo na sa atin na alam natin na may mga namatayan sa atin, no? Yun, yung storm yun na dumating talaga na hindi natin alam, no? Siguro maaari na meron tayong mga namatay na kamag-anak, hindi natin alam bukas, no, na may namatay na yung bagyo na yun na paparating ay hindi natin alam. Pero dahil nga tatanungin tayo ng Panginoon sa gabing ito, nasa saan yung faith mo nung time na eto yung may mga pandemic na to, baka kasi maaari na nagkakaroon tayo ng takot, no? Tanungin natin sa sarili natin na baka naman may takot tayo na baka ganito mawawaan ako. Pero dahil nga sa promise ng Panginoon, dahil ito ay proven talaga ng salita ng Panginoon, no, makikita natin, no. At doon sa makikita natin si Jonah, no, na talagang binagyo, hindi niya kasama ang Panginoon because nandoon siya sa hindi siya naka-align doon sa sa will ng Panginoon. No, yun. Doon na maaari yung pagtuturo ng Panginoon o exam na binigay dito sa mga disciple niya, no? Talagang matindi tong exam na to, talagang literal yung actual exam ang bibigay sa kanila. Baga sa actual. Meron kasing written na exam, eto actual to na exam na ibinigay sa kanila ng mga disciple, no? Pero nga dahil nagkaroon sila ng doubt at biro matagal na nilang kasama ang Panginoon dun sa pagtuturo, pero nung time na binagyo sila, natakot sila, no. Talagang doon makikita natin yung fear talaga, yun yung entry point na makakapasok na yung kaaway, yung fear na pwede siyang pumasok, no. Yun,
kailangan ka-cash out natin yung fear, mga anxiety, no? Sa panahon ngayon talagang ang dami na Hindi Mga- mawala yan. ang dami na nagpapakamatay dahil lang sa takot nila. So, yun, no? At alam naman ng Panginoon na yung bilang ng Panginoon yung pagluha natin. Doon sinabi rin sa awit 56:8, no? Basahin natin yung awit 56:8. Ayun, sabi rito sa awit 56:8, ang taglay kong sulirani nababatid mo ng lahat. Pati ang mga pagluha ko'y nakasulat na sa iyong aklat. Naniniwala po ba kayo na sinabi rito talagang kailangan nyo maniwala na ang pagluha natin ay nakasulat na sa aklat ng Panginoon, no? Ganun na yun. At naniniwala rin po ba kayo na ang buhok natin ay bilang ng Panginoon? Siguro masasabi natin na kahit na mahal mo yung asawa mo o mahal mo yung girlfriend mo, hindi mo kayang bilangin yung buhok. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kayang-kaya niya bilangin, no? Pati yung pagluha natin, no? Nabibilang ng Panginoon. So sa gabing ito, yun nga yung we need to stay sa presensya ng Panginoon, lalo na ngayon na itong pandemic na to, na alam natin na hindi lang itong simple na pandemic, no? Buong mundo. Pero dito mababasa natin natakot sila at nang labis na namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao kaya ito? No, nag-uusap-usap sila na anong klaseng tao kaya ito, na napapahinto niya yung bagyo or ang hangin na utusan niya, no? Kaya talagang nakakamangha yung yung sitwasyon, no? Kaya sa buhay natin, no, kung tayo man ngayon ay nasa gitna ng bagyo, ang mensahe ng Panginoon ay we need to be still. Sabi nga ng Exodus 14:14 ay we need to be still, the battle is mine, sabi ng Panginoon. So kailangan nating magtiwala sa Panginoon ng buong puso natin, ng buong kaluluwa, no? At makikita naman natin the plan of God, ang purpose ng Panginoon sa atin ay hindi naman na mapasama ang tao, no? Makikita nga natin doon sa sinabi sa Genesis 1:26, nandoon na yung power and authority na binigay sa atin ng Panginoon, no? Kailangan lang natin na mag-declare at sabi nga ron sa Matthew 28:18, all power, all authority was given to me, no? Sabi ng Panginoon, binigay sa Panginoong Hesus, at lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus na walang pag-aalinlangan, no, binigyan niya rin ng authority, no? No, pwede rin tayong masasabi ko na pwede rin tayong makipag-dealing or bargaining sa Panginoon. No, basahin natin yung nang nakapag-bargaining si King Ezekias doon sa Isaias 58, I think. Sabi mo nga dyan sa Isaias. Oh. Isaias 58. Isaias pa yan. 58. Isaiah 50. Isaias, wala ba nagko-comment eh. 58 yata. Isaiah 58. 58. 53 I think. 53. Sorry, 38. Sa Isaiah 38, no, makikita natin dito kung paano bargaining, no, si King Ezekias dito. Basahin natin sa 38 verse 3. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumalakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Kawasa. Na Nang magkagayon, magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dinidinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan, ang 15 taon. so dahil po sa pagbabargaining po ni Ezekias sa Panginoong Hesus, dahil
alam niya sa sarili niya na wala siyang ano, no, nakipag-bargaining siya. At dito makikita natin dumating yung salita ng Panginoon kay Isaias na sabihin mo ay dadagdagan ko pa ang kanyang buhay na 15 days. Ay, 15 days, sorry. 15 years po ang dinagdag doon sa buhay ni Hezekias, no? Sabi nga nun, mamamatay ka na. Pero dahil nga sa pagbabargaining niya sa Panginoon at paghingi niya ng Lord, bakit ako mamamatay kasi ginawa ko naman ng lahat para sa iyo. So, doon makikita natin kung ginagawa natin yung bagay na kagustuhan ng Panginoon, makikita natin yung favor dito, no? Dumating yung salita ng Panginoon kay Isaias at sabihin mo sa kanya na mabubuhay pa siya ng 15 years, no? Dito napakasarap na may mga tayo. Masarap makipag-bargain kay Lord. Makapag-bargain kay Lord. Even si pangalan nito, si Moises. Oo, no? Si Moises ay nakipag-bargaining pa sa Panginoon. Si Moises pa o si Abraham? Sorry, si Abraham. Si Abraham na nakipag-bargaining sa Panginoon, kung meron ba diyang 30 ay hindi mo nagugunawin ang Sodom at Gomorrah. So dahil alam naman natin ang Panginoon is talagang napaka-advance, alam niya na wala, but still bargaining na 10, 20 hanggang napunta sa 10, but wala, no? Makikita natin dito yung salita ng Panginoon ay dito ko nakita nung binabasa ko yung Bible talaga na may power yung bawat salita ng Panginoon ay nagiging law. Dito ko nakita na sinabi ng Panginoon, umalis kayo at wag nang lumingon. Dito nakita natin nung lumingon si asawa ni sino ba to? Wala nag-comment. asawa ni pangalan nito. Basta yun, na naging asin siya dahil nga lumingon siya, no? Dahil salita ng Panginoon yung kailangan na gawin natin, no? Dito makikita natin sa panahon ng crisis ngayon, ang hahanapin sa atin ng Panginoon is yung faith. Yung ano ba yung faith sa Tagalog? Pananampalataya. Yung pananampalataya natin bilang isang Kristiyano, kailangan natin na mag-stay. Ayun si Lot. So, thank you, Pastor. Ayun si Lot na talagang kinakabahan, Pastor eh. Ayun si Lot, buti na lang din si Pastor, no? Talagang nakikita ko si Pastor Marlon na lagi siya yung nagpe-preach, lagi siya yung nakikita ko sa live at nakikita natin, no? Talagang thank you sa mga pastor na masasabi ko rin na sila yung spiritual frontliner natin, no? Na we do something na may abot yung salita ng Panginoon sa atin na kahit ganito yung nangyayari na may pandemic, nakita natin yung mga pastor natin na patuloy na masigasig na nagbibigay ng salita ng Panginoon, no? Nakita natin na nagpupuyat sila para pag-pray tayo or something na minsan sumabay tayo sa dalangin sa mga pagpipray nila, no? So yun, nakita natin yung pagsisigasig ng ating mga pastor, no, bilang frontliner din sa spiritual frontliner na masasabi ko. At ayun, at hindi pala ganoon kadali na magsalita, no. Kahit ako, sabi ko, believe ako sa mga pastor kasi nagagawa nila yung mag-aral talaga kahit madaling araw. Kaya I appreciate na sa mga pastor, no, na para ma-boost din yung faith natin sa pananampalataya, no, ginagawa nila yung part nila para may abot yung salita ng Panginoon sa atin. So, nung minessage ako ni Pastor, sabi ko, sige, kasi nakikita ko na napakahirap talaga na lagi si Pastor ang nagsasalita, no. So, I try my best na ako naman yung part ko, no. Bagamat hindi ako ready, but God reveal me na about tong storm, pandemic, common naman lagi na nangyayari. So, we need to stay sa presensya ng Panginoon at let faith arise na talagang maboost yung faith natin sa mga ganito lang sa panonood ng Facebook. May ma-boost yung faith natin, no? At doon nga sa sitwasyon ng mga disciple, no, dahil talagang wala silang
hindi sila nawala yung faith nila, no, kahit na maliit lang faith, wala sila. Talagang natakot sila, no, na hinampas talaga sila ng ng napakalakas na bagyo na yun. So, Dinala ng bagyo. yan, sa buhay natin ngayon, yung bagyos, nasa gitna tayo ng bagyo, pero nandoon yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, no. Nakita ko rin yung pag-iingat na araw-araw kami pumapasok, may mga nag-positive din sa mga katrabaho ko, pero sabi ko nga, syempre nagkakaroon tayo minsan ng question mark, pero dahil nga ron sa nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon at nakita natin yung proven yung salita ng Panginoon na 100% na masasabi ko na talagang ito yung makapangyarihan yung salita ng Panginoon. Kung ito'y panghahawakan natin na sa kabila ng mga storm, yung mga pagsubok, no? Kasi hindi natin alam, no, na yun nga, na may paparating na bagyo sa atin, no. Hindi natin alam na yun, asawa ni Lot. Okay. Thank you, Bunso. Salamat sa mga nanood at dito makikita natin na kailangan natin i-boost yung mga faith natin. At wag tayong mawala ng pag-asa sa buhay na yun. Wag natin itulad yung sarili natin doon kay Jonah na hindi na dumaan sa bagyo na hindi kasama ang Panginoon. Napakahirap noon, critical na masasabi ko, no. Yun. At yun, may dadagdag ka pa diyan. Ayun, dumaan man tayo sa mga pagsubok, sabi nga ng Panginoon, masasabi natin na nandoon ang Panginoon sa midst ng storm, no. Masasabi nyo rin sa sarili nyo na nandoon talaga ang Panginoon dahil nakita nyo yung galaw ng Panginoon, no. Till now, yung pamilya natin, siguro sa akin, yung family ko talaga wala namang nagkasakit or naapektuhan. So sa atin, mga nawalan ng trabaho, na nawalan ng no work, no pay, be still, no, be still sa presensya ng Panginoon. Ano man yung bagyo na dumarating, be still. At praise God at kami mag-asawa ay patuloy naman pa rin nagtatrabaho kahit na ganun yung nangyari. At sinasabi ko, Lord, thank you kasi kahit pa paano lahat may mga nawalan o pero nandoon pa rin yung protection ng Panginoon sa amin, araw-araw trabaho, ganito, ganyan. Pero andoon yung protection, no, ng Panginoon. And sama natin sa prayer si Bro Erwin sa gabing ito, no. Samahan nyo kami mag-pray kay Bro Erwin dahil nag-positive po siya dun sa COVID-19. So, aawit tayo ng yun yung Let Faith Arise, yung I Lift My Hand sa gabing ito. So, yun lang po ang pagbubulay-bulay natin na salita ng Panginoon. Ang ibig pabatid ng Panginoon sa gabing ito ay huwag mawala yung yung pananalig sa Panginoon, yung faith na sinasabi. So, sa gabing ito ay tayo po'y mananalangin. Yun, Kuya Erwin at Sis Gemma sa plate niya si Sis Gemma, magpa-plate na siya. So, Lord, salamat sa gabing ito, sa pagsama, sa iyong pagbulay-bulay sa iyong salita, Panginoon, na aming napag-aralan sa gabing ito, Lord God. Tayo awit ng mga awitin sa gabing ito. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His words are focused for the I lift my hands to believe.
let better rise, let better rise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these things, I remember you are faithful, God, forever. This thing, there is a healing. Thank you, Lord. This love, It's deeper than the sea. yes, Lord. This verse is unfailing. His arms, a fortress for the weak. Let better rise, let better rise, let better rise, let better rise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this deep, I remember you are faithful, God, forever. Be still. There's a river, yes, Lord, that flows From Calvary's Calvary's tree. a fount for the thirsty. Pure grace that washes over me. Let better Let rise. better rise, let better rise, let better rise, let better rise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As faithful God forever. Yes, O Lord God. Thank you, Jesus, O Lord God. Sa gabing ito, O Lord God, we need to be still, Panginoon, Lord God. Dahil nandiyan ka, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, O Lord God. Whatever the storm, Panginoon, Lord God, na dumating, Panginoon, Lord God, ay nandoon ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. You need to be still, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, Lord God, in the midst of the storm, O Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, sa aming kapatid na si Bro Erwin, Panginoon, Lord God. Lord, ingatan mo siya, Panginoon, Lord God. At alam ko, Lord God, hindi mo iaalaw, Panginoon, Lord God, ang bagyong itong dumating sa kanya, Panginoon, Lord, kung hindi niya kaya, Panginoon, Lord. Alam ko, Lord, na tinetest mo siya sa mga ganong bagay, Panginoon. But we believe, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, Lord, ito'y mawawasak, Panginoon, Lord God. Ang virus na ito, Panginoon, Lord God, na pumasok sa kanya, Panginoon. We believe, Panginoon, Lord God, sa iyo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh Lord God, 10 ng kanyang pamilya, Panginoon, Lord God, I rebuke the fear, Panginoon, Lord God, because this is not from you, Panginoon, Lord God. The spirit of fear, I rebuke in the name of Jesus, O Lord God. I rebuke the spirit of anxiety, O Lord God, in the name of Jesus, in Jesus' name, O Lord God. Sa buhay, Panginoon, Lord God, ng aming kapatid, Panginoon, Lord God, na si Bro Erwin, Panginoon, Lord God. There is a
healer, O Lord God. Because of you, O Lord God, kami ay malakas, Panginoon, O Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, for Sister Gemma, Panginoon, Lord God, na uuwi, Panginoon, Lord God, sa bansang Pilipinas, O Lord God. Lord, give us safe protection, Panginoon, cover us in the blood of Jesus, O Lord God, at sa mga nanonood ngayon, O Lord God, na nandoon, Panginoon, Lord God, ang fear, Panginoon, Lord God, and I rebuke in the name of Jesus, O Lord God, the spirit of fear, Panginoon, Lord God, ay hindi sa iyo ito, Panginoon, Lord God. Lord, dinudurog namin, Panginoon, Lord, sa gabing ito ang spirito ng pagkatakot, Panginoon, O Lord God. We need to trust in you, O Lord God. We have faith, O Lord God. Thank you, Jesus, O Lord God. At sa kanyang pagbiyahe, Panginoon, Lord God, kay Sister Gemma, Panginoon, Lord God, ay nandoon, Panginoon, Lord God, ang iyong pag-iingat sa kanya at pag-travel niya, Panginoon, Lord God, safe and sound, Panginoon, Lord God, na makarating payapat ligtas, Panginoon, Lord God, sa kanyang pupuntahan, Panginoon, Lord God. At Lord, alam namin, Panginoon, sa gabing ito, hinahanda mo na, Panginoon, ang muling pagbubukas, Panginoon, Lord God, ng mga churches, Panginoon, Lord, dito sa Abu Dhabi. Hindi lamang sa Abu Dhabi, Panginoon, Lord, sa buong mundo, Panginoon, O Lord God, na soon, O Lord God. At I believe in the name of Jesus, O Lord God, na ito ay mapagtatagumpayan, Panginoon, Lord, ng iyong mga anak, Panginoon, Lord, na nananalig sa iyo, O Lord God. Salamat sa gabing ito, O Lord God, sa iyong salita, Panginoon, Lord God, na alam namin, Panginoon, Lord God, na makakatulong, Panginoon, Lord God, itong aming pagtitiwala sa iyo, O Lord God, sa gabing ito, Panginoon. And I pray, Panginoon, Lord God, 10, Panginoon, Lord God, ng aming mga kapatid, Panginoon, sa gawain, Panginoon, Lord God, na ingatan mo sila, kanilang buong pamilya, Panginoon, O Lord God, at anumang uri ng gawa ng kaaway, O Lord God, sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God, ay we cancel, Panginoon, Lord God, sa iyong pangalan, in the name of Jesus, in the name of Jesus, O Lord God. At Lord, maraming salamat, O Lord God, sa gabing ito at sa aming pagtulog, Panginoon, Lord God, ay samahan mo kami at sa paggising, Panginoon, Lord God, ay may lakas, Panginoon, Lord, kami na magpuri, Panginoon, Lord God. At alam namin, Panginoon, Lord God, sa week na ito, Panginoon, Lord, ay sabay-sabay kaming magre-rejoice, Panginoon. Gaya ng sabi mo, rejoice in the Lord, rejoice. Kami ay magpupuri, Panginoon, na sama-sama na may galak sa aming puso, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you for the privilege, Panginoon, Lord God, sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord God, na patuloy mo kaming turuan, Panginoon, Lord God, na mabus ang aming faith, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, O Lord God. Pinupuri kita, Lord, dinadakila, Panginoon, Lord God, sa pangalan mo lamang, in Jesus' name. Amen and amen. Salamat, mga kapatid, sa gabing ito. God bless you. God bless you. Good night. Good night. See you next week. See you next week. God bless.